Unang gala sa taong 2025. Tara, samahan niyo ulit kami sa aming memorable adventure dito sa isa sa pinakatanyag na isla ng Aklan sa Pilipinas, ang Boracay Island. 1 AM nang makarating kami sa NAIA Terminal 2. Syempre, mura ang ticket kapag ganitong oras. Pero ang flight namin talaga ay 5:30 AM pa ng umaga. Kaya't ito, tamang kape muna kami habang naghihintay mag-open ang boarding gate. Ito rin ang kagandahan kapag natapat ng sunrise ang inyong flight. Kalibo Airport nga pala ang aming itinerary ng travel tour, kaya't after ng flight, may 2 oras na biyahe pa kami papuntang Katiklan Jetty Port. After ng 2 oras na biyahe, sakay naman kami ng pump boat. Mga 8 to 10 minutes na biyahe para makatawid ng Boracay Island. Sa La Carmela de Boracay pala ang aming accommodation. At after mag-asikaso sa aming room, agad naman namin explore ang isla. Para sailing. At dahil tanghalian na din, nag-lunch muna kami dito sa Andox. Andox baka naman. Ito lang kasi ang budget friendly dito kumpara sa ibang kainan. Sorry na, nagtitipid lang. After kumain, naglakad-lakad muna kami hanggang napadpad kami sa sikat na special ice cream, ang Coco Mama. Tamang pahinga muna sa ilalim ng puno dahil sa sobrang init. Dito kami pumwesto sa bandang Station 3 kasi kakaunti lang ang tao dito. Kumpara sa Station 2 na talagang sobrang dami. At habang pababa na ang araw, unti-unti din dumadami ang mga tao dahil ito ang kanilang inaabangan, ang napakagandang sunset dito. At nang gumabi na nga, dito kami sa V-Hub Food Park nag-dinner dahil merong banda at may nagpe-perform daw na fire dance. At dito natapos ang aming day 1. Day 2. Nag-breakfast kami dito sa buffet ng La Carmela dahil included ito sa tour accommodation package. Tamang breakfast lang. Love. Sulit ang pagkain. Babalik pa kami. Meron pa bukas. Breakfast pangalawa. Hoy, wag mo palata. Ang trip naman namin ngayon ay land tour. Kaya nag-rent kami ng motor para kami mismo ang pupunta sa iba pang magagandang lugar dito sa Boracay. After magbayad at magpirmahan, game na, bangkingan na, rides na. Mas pinili namin mag-rent ng motor dahil kontrolado namin ang oras at pili lang ang mga gustong puntahan. Tsaka at least, nakapag-Boracay loop kami. Joke lang. Maliit lang ang Boracay. Kayang-kayang ikutin ito ng 1 oras lamang. Kaya sa mga pupunta ulit dito, try nyo magmotor. Masarap sa feeling. Kung ikaw ay mahilig talaga magmotor, you know what I mean. Nakaka-clutch pa ako. Akala ko di-clutch pa rin to. Automatic nga pala. Una namin pinuntahan ay ang Puka Beach. Mas payapa dito kaysa sa Station 2 and 3 dahil kaunti lang ang tao dito. Wala nga lang masyadong activity, kaya good for picture taking lang ang scenery dito. At sinulit na namin ang picture taking. She's pulling up the time. She's she's gonna make you high. The scale something nice to
Pangalawang pinuntahan namin ay ang Bulabog Beach. Dito makikita nyo ang dami ng mga nagbe-beach activity gaya ng parasailing, kite surfing, paddleboarding at iba pa. Dito rin makikita ang famous na Willis Palm Tree o Bend Coconut Tree na kilala bilang perfect spot para sa gustong magpicture, kaya ito pumwesto na din kami para magpicture. Next destination namin ay ang Diniwid Beach. Dito matatagpuan ang maganda rock formation na perfect din pang picture. Hindi na kami nagtagal dito dahil hanggang 12:30 PM lang ang rent namin sa motor at 11 AM na ang oras ngayon. Last na pinuntahan namin ay ang Tambisaan Beach. Malinis at kalmadong tubig na may scenic view ang lugar na ito. At dito, sinulat na namin ang oras para mag-relax dahil walang masyadong tao dito. Dito sinetup ko ang camera habang nagpapahinga kami dahil may plano ako ngayong araw. Talaga namang kinakabahan ako sa gagawin ko pero buo na ang aking desisyon. Tell me something when the rain falls on my face. How do you quickly replace it with a golden summer smile? Tell me something when I'm feeling tired and afraid. How do you know just what to say? Pero teka muna. To make everything alright. I don't think that you even realize the joy of making you feel when I'm inside your universe. Kasi lain lang siya ng dala. Opo, parang same lang. Tapos ang pinakaiba lang yung kaha niya. White. Ayaw mo ng heart shape. Ay, hard shit. Pang Gen Z kasi yun eh. Tell me something when I'm about to lose control. How do you patiently hold my hand and gently calm me down? Tell me something when you sing and when you laugh. You are always photographed. At ito na nga ang nangyari. My heart flying way above the clouds. I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You put me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You can thank your stars all you want. I'll always be the lucky one. At ito na ang kinalabasan. Sa wakas, yes ang sagot niya. Sa lakas ng hampas niya, akala niya nagtitrip lang ako. I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You hug me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you.
Dahil sa success na plano, bumalik na kami sa Station 2. Di pa rin siya makapaniwala na may singsing na siya sa daliri niya. Ang cute. After magpahinga, bumili kami ng cake dahil birthday niya na din sa Miyerkules. So, advance celebration na din namin ito. Dito ay sinulit na namin ng mga oras. Day 3 ang last day namin dito sa Boracay. Breakfast ulit sa buffet ng La Carmela. After, pinuntahan namin ng sikat na snowflakes at tinikman ang kanilang mango coconut combination dessert. Bukod sa masarap, maganda din ang view dahil tanaw ang beach mula sa loob ng kanilang resto. Sinulit na namin ang mga natitirang oras dito sa Boracay. Kung nagustuhan mo ang ganitong video namin, comment ka naman dyan kung anong feedback mo sa aming mga ginagawa. Follow and share, malaking tulong na ito at suporta para sa amin. Hanggang sa susunod na paglalakbay.